inatasan ni Lisa Smugs, ni Lisa Butod. Meron po silang group chat sa Viber. Make sure na magkaroon ng press con. Okay? Then, attack the Duterte o talk about against Duterte. Kontrobersyal at kilalang vlogger na si Maharlika may panibagong pasabog laban sa kasuklam-suklam na ginagawa ni First Lady Lisa Marcos. Ayon pa sa vlogger, ay mayroon di umanong marching order si Lisa Marcos sa mga kongresista na siraan araw-araw ang mag-amang Duterte, lalo na si Vice President Sara Duterte. At kung hindi nila ito magawa, ay tatanggalan ng pondo ang kanilang nasasakupang lugar. Ipinag-utos din di umano ni First Lady Lisa Marcos na magpa-presscon araw-araw ang mga kongresista at mag-post sa kanilang social media accounts ng paninira sa mag-amang Duterte upang lasunin ng taong bayan at kalaunan ay mabura sa mundo ng politika ang angkan ng mga Duterte. Komento pa nga ng mga dismayadong netizens, si Lisa parang hindi First Lady, malayo siya kay ex-First Lady Imelda Marcos, disenteng kumilos at pakikiharap sa matataas na opisyal at matataas na pinuno ng bansa. Dapat mag-training siya sa biyanan niya para malaman niya kung saan siya lulugar. Kailangan pong kumilos na ang mga Pilipino, tanggalin na yung mga nasa pwesto. Mas lalong nanganganib ang Pilipinas. Nakikita ng ibang bansa na magulo ang gobyerno at walang balls ang presidente at babaeng butod ang nagpapatakbo. Kaya na nilang i-invade ang Pinas. Lumalakas ang makakaliwa, ang China, o kasabwat nila ito para maging communist country ang Pinas sa ilalim ng China. Walang kwenta rin itong mga congressman, imbis sila ang nanindigan para sa kanilang distrito. Nagpapauto lang din sa mga gahaman. Kawawa ang mga kabataan, imbis sila ang pag-asa ng bayan. Inatasan ni Tamba ang mga kongresista na mag-press conference every day, every other day, or every week. Para paano? Okay? Bakit kailangan sila mag-conference? Kasi mga palangga, para magsalita laban sa mga Duterte at pabanguhin ang Tamba at si Kuting. So ang utos, ang kanilang mancom, okay? Ang kanilang, kung merong mga black ops, okay? Ito, this part of their black ops. Inatasan ni Lisa Smugs, ni Lisa Butod. Siyempre kasabwat din yung asawa niya si Kuting. Pero siyempre si Kuting, mga palangga, kunyari underdog ang drama, kunyari walang alam, aping-api. Okay, buksan ang mga isipan. Nagsabwatan sila para manduhan ang mga kongresista na mag-release ng conference para ipagtanggol ang unang-una yung charter change o yung jutang dyan ng PI para maisakatuparan nila. So, mga kababayan, ang nangyari dito ay puwersahan whether you like it or not. Ang utos ni Tambaliza sa mga kongresista mag-post pati sa kanilang mga social media ng something good about the government, of course, and that the tambaluslos at ipagtanggol at magsalita against kay Sara Duterte muna tayo. Kay Inday Sara at mga Duterte. So, meron po silang group chat sa Viber. Ba't ko to alam? Part ba ako ng Viber group chat? Hindi. Pero ang aking alindog, ang espiritu ko nandoon. Okay, sige mga kababayan. So tinipon ni Tambalisa, ni Tambalustos sa pamamagitan ng kanyang Chief of Staff na hikayatin o mag-meeting sila, mga palangga. Every day nag-uusap sila at toka-toka sila, mga kaibigan, kung sino ang magpi-press conference. Okay? Na magsalita ulit para against sa mga Duterte at pabango sa gobyerno ni Kuting at pabanguhin si Tambaluslos maliban ba sa mga pangarap niya na mag-stay in power, pangarap niyang maging presidente at pangarap nilang maasa ikatuparan yan o maipasayang charter change. Again, I am for charter change. As long as hindi pang didisim sa tao, hindi pang pupwersa sa pirma na yan, sa signature na yan. Paano gagawin nila?
every day o every other day or every week, depende sa availability ng schedule nila, ang utos ni Tambalisa, make sure na magkaroon ng press con. Okay? Then, attack the Duterte o talk about against Duterte at kumbinsihin si Inday Sara na patahimikin ang kanyang tatay. Na palabasin na kunyari, ano na lang tayo, magkasundo na lang tayo. So, ampatin ang mga expose o nalalaman ng former President Duterte. Kaya nga kung napansin niyo si Inday ay tinanong sa Malaysia nung pumunta siya kung ano yung anong comment niya tungkol sa mga political disagreements at mga sinasabi ng tatay niya. Ang sabi ni Inday, hindi niya nakakausap yung pamilya niya at politically, hindi naman iba-iba na ang parang ang sinabi ni Inday doon, iba-iba naman ang politika naman, iba ngayon, unpredictable, iba ngayon, bukas iba naman. So by just understanding as yung personality ni Inday, the way siya mag-deliver ng mga pananalita, so hindi niya pwedeng ampatin or pagalitan or diktahan, that's the right word, ang kanyang mga kapatid at ang kanyang tatay para tumahimik. Okay? So, kung mapapansin ninyo dyan sa kanilang Facebook page sa House of Representatives, hindi ko naman pinanood lahat yan. So, may mga kinuha lang tayo mga bagay na i-rebat natin later. So, yung mga grupo ni Migaon, Nograles, okay? At yung mga nila Suarez, yung mga nag-contempt kay Lorraine Badoy at saka kay Celis, okay? Sa SMNA, yung mga nagpasikat doon, ng mga Mashonda Bells, at lahat doon mga hegemonyo. Okay? Toka-toka po sila. Okay? May tinawag pa nga sila yung mga young guns na mga bagets na bagets pa lang, mandidekwat na, mangangkap ng bayan, ng pera ng bayan. Toka-toka po sila araw-araw na mag-post at mag-press conference. The moment they failed to talk about against the Dutertes o to talk about para pabungayin si Lisa Smugs at si Kuting lahat, tatanggalan po sila ng budget. Kita nyo? Kung gaano kahayop at sindikato ang Kongreso. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, get up, speak up, and pick them up. Hawak nila ang budget natin ng pera ng bayan. Para lang sa kanilang group chat, mga palangga, merong marching order. Ano yung mga marching orders? Merong guidelines, merong talking points. Let's say for example today, Migaon Nograles, siyang lider-lidera ng conference ng press con. Zaira Quijada, thank you. Kunyari siya lider-lidera ng ano na yan, siya yung leader sa press con on that day. Alright? So may nire-release si Tambalisa, mga kababayan, si Tambalisa, si Tambaluslos, lahat mga inayupak na talking points, merong script. Meron po silang guideline. Number 1, talk about Duterte. Number 2, talk about Duterte again. Number 3, talk about Aimee. Number 5, talk about Aimee. The mission, the evil mission of this House of Representatives, mga kaibigan, ay para mawala ang issue ng pulboronic kay Kuting, ampatin o gurgurin nila yung mga issue na inirelease natin at inirelease lalo ng Pangulong Duterte. Of course, they will not talk about me. Diba? Binigyan nila ako ng ng platform dyan sa kanila. Hindi nila gagawin yan. But sa pagpapaampat nila kay Pangulong Duterte at gusto nilang diktahan si Inday Sara na suwagin ang kanyang tatay, which is nasuwag na nga ni Inday nung nakipag-partner siya sa buwaka ng Inang Kuting na yan Nabudol na tayo. Sa tingin nyo ba, mga kababayan, susundin pa ni Inday yung mga pressure na ginagawa nitong kongresista? Ngayon, napag-alaman natin, hindi lahat daw po ng kongresista ay bukal sa loob ang ginagawa o inuutos ni Tambalisa. Ang winuwori lang ng ibang mga, in fairness hindi natin mumurahin lahat kasi meron pa palang matitirang konti-konti dyan na may kanting puso. Hindi daw po sila, mga kababayan, makakontra
sa utos, okay, ni Tambalisa through Chief of Staff ni Tambaluslos. Kasi the moment na magsuwag sila o magsuway sila sa utos, tatanggalan ng budget ang kanilang distrito. Anong ibig sabihin yan? Kung tatanggalan ang budget ng kanilang mga distrito, kung itong mga kongresista na ito ay, tama naman yung ginagawa nila, maayos naman, kung may matira-tira pa, okay? Kawawa naman ang Pilipino. Kawawa naman ang district ninyo. So, ibig sabihin, itong mga buwaka ng inang mga jutang gininang Tambalisa, lahat ng mga ito, they don't care about you, Filipino people. They care about the budget, panggigipit, pangsusuppress, pangbababoy, lahat. Imagine ninyo, spend, nanggigigil ako mga kababayan, nung nalaman ko to. Binubuhos nila ang pera ng, maliban sa ninanakaw nilang pera ng bayan, binubuhos nila yung panahon sa buwaka ng Ginemes na press conference na yan para lang atakihin si Duterte, si Inday Sara, at i-push yung kanilang jutang gininang initiative. Dun sa mga palangga ko na sinusuportahan nyo yung charter change, good yan. Okay? Sinusuportahan nyo ang pagbabago ng konstitusyon dun sa economic provision, di ba, na pinag-usapan. Pero buksan nyo ang jutang gininang mga jutak. Hindi ko yung minumura. Ganun lang talaga ako, normal ko yun. Okay? Yung mga jutang gininang mga jutak na nakastock dyan. Okay? Buksan ninyo. The intention is not economic provision. The intention ay gusto ni Kuting, ni Lisa, ni Tambaluslos na manatili sa pwesto. Kaya itong mga ibang juto-juto o uto-uto na mga kongresista, yung iba walang boses. Kapag hindi sumunod, tatanggalan ng budget o zero budget. Pipilayan lahat. So sa tingin mo ba ang ginagawa ni Tambalisa kapag ang isang kongresista sa district, kunyari, District 1 o District 2 ng Quezon City or Parañaque or Davao, wherever. Diba? Kunyari, ang inyong mga kongresista ay tama naman yung alignment ng kanyang budget. Pero dahil susuwagin niya at hindi siya susunod sa pag-atake kay Duterte at kay Inday Sara at pabanguin si Tambaluslos, tatanggalin. At minomonitor sila. My question now, sa mga kongresista na matino, jutang ginina, ito ba ang ikapalit ng inyong mga binoto, o iba sa inyo talagang binoto ng taong bayan, na kayo ay maging representante nila na magpapadikta? Kung isa sa inyo, dalawa sa inyo ay natatakot, mga kababayan, 3-4, paano na lang ang epekto nito sa taong bayan? Ibig sabihin, mga wala kayong balls na intindihan ko na iniisip nyo ang inyong mga distrito, pero gawin nyo yung tama dahil wala nang kakampi ang taong bayan. At kung iisipin nyo lang, mga buwaka ng Ginemes nyo, ang inyong kapakanan ngayon, yung kamkam ninyo, okay? At hindi nyo iniisip ang future ng mga kabataan. Lulubog at lulubog ang Pilipinas dahil kayo, nasa mga kamay ninyo, ang pera ng bayang mga hinayupak kayo sa isang utos lang ng butod na 2 butod na si Lisa Smugs at si Tambaluslos, si Kuting, lahat ng mga kaalipores nila. Para kayong mga robot, para kayong mga walang utak, para kayong mga wala kayong mga puso. Kaya dapat ang taong bayan ay kumilos na para alisin itong mga hinayupak na ito, dahil po ito ang ginagawa nila ngayon sa Viber chat every day. Meron nagsisend ng talking points. Ikaw, Congressman Migaon Nograles, ikaw, Jay Suarez, ikaw, Tambunting, ito ang talking points mo. Tirahin mo si ganito, Anong ibig sabihin yan? Sinasabi nila na they are representatives of the people? Tapos dinidiktahan sila para gawin yan? Alam nyo na ngayon, mga palangga. Okay?
Nakita ninyo? Saan? Sa kaya sabi ko, sino na ang kakampi ng taong bayan? Ha? Kung ako'y nagsisinungaling dito, kaya nga nung narinig ko yung information dahil hindi naman ako pumupunta everyday sa House of Representatives Facebook page. Okay? Diba? Nung kahapon, nag-press conference si Erwin Tulfo. Diba? Sinabi ko sa inyo sa vlog ko na pinagtatanggol niya itong akap na ito. Ayuda para sa mga kapos na in-insert ni Tambaluslos na hindi naman hiningi ng DSWD pero sabi ni Erwin, siya daw yung author. You know what I mean? In-insert sa program funds. Okay? Ngayon, mga kababayan, ito, mga palangga. Ano gagawin natin? Mismo si Tambalisa ay dididiktahan ang mga jutang gilinas yung mga kongresista kayo. Ha? Jutang gilinas ninyo. Lahat kayo na nagpapadikta. Huwag kayo magsisinungaling. Nasa Viber group chat nyo yan. Bakit ko nalaman yan? Dahil iilan dyan sa mga nakabasa sa group chat, sukang-suka sa inyo. Sila ay natatakot din sa kanilang buhay. Baka sila daw ay ipagurgur ng gobyerno ng Tambalisa na yan kapag hindi sila sumunod. Kung ang mga kongresista na representante daw ng taong bayan ay takot magurgur, sino ka na lang, Vivian? Sino ka na lang, mga palangga? Chito Kapangpangan, sino ka na lang kung ang mga kongresista na may power, may bosses, may platform, may budget supposedly, ay takot kay Tambalisa? Military takeover, sabi ni Valentino Daza. Sabi ni Palangga, isarado na ang Congress and Senate. See that, mga sir, mga ma'am, itong mga kapulisan natin na matitino, itong mga sundalo natin na mga matitino, you don't know about this. Sir, di ba? Yung mga yung mga programa na supposedly para sa mga we'll talk about that later pag dumako na tayo kay Amy. Okay? Ngayon, ito yung ginagawa nila, ulit-ulitin ko mga kababayan. Magpe-press con sila. Mandatory. Mag-press con kayo every day, every other day. Attack Duterte. Talk about against Duterte. Kumbinsihin si Sara. Inday Sara, baka hindi mo pa alam. Now you know. Di ba? Ito ngayon. Alming, thank you. Thank you, Mother Dragon. Have a wonderful Thursday. Thank you for everything that you do. Keep fighting. Thank you, Palangga. Aja, God bless. Thank you. So, etong ginagawa, inuutusan ng baka ng inang Tambalisa, si Tambaluslos, yung dalawang yan, dahil si Kuting, hawak ni Lisa ang jetlog din kasi laki ng butiki para diktahan itong mga kongresista para mag-press con, para pabanguhin sila. May demokrasya pa ba sa Pilipinas? Meron ba panindigan itong mga kongresista na ito? Na in fairness, sa kanila, hindi sila lahat nagsasang-ayon. Pinaparating, but we cannot name names. Baka gurgurin Kaya titirahin natin ang mga kongresista in general. Not all. Kasi hindi po daw nila gusto ang ginagawa pero natatakot sila kasi mawawalan ng budget ang kanilang mga district. Kawawa naman daw. I hope yung talagang kinatatakot nila, kawawa naman daw ang kanilang mga distrito. You know what I mean? Pero nakita niyo naman yung mga visible na kakampi ni Tambayan. Nasaan pupulutin ang Pilipino? Feli, sabi ni Feli DJ Asuncion, kumilos na. Ha? Men in uniform, people from government and the private sectors. Kayong mga regular mga empleyado, Social Security, SSS, BIR na matitino. I'm talking to you, teachers, nurses, doctors, engineers, lahat kayo. Whether ano man ang status ninyo, nagtitinda sa palengke, ng scavenger, lahat. Parte kayo ng usapin na to. Kung walang say, itong mga kongresistang halal daw sila ng taong bayan dahil sila ay natatakot na gurgurin. Anong impact sa Pilipino? Wala. Lulubog kayo sa kahirapan dahil ang gagawin ng mga tao, even ng mga negosyante, didikit na lang, magkikisas na lang ng magkikisas kay Tambalisa, para proteksyonan ang kanilang mga negosyo. Yan po ang expose natin na kailangan nyo ipaalam sa inyong mga anak. Kaya ako dito, kahit na sindikato ang kalaban ko, mga palangga, alam nyo na, hindi ko na ulit-ulitin kung anong panggigipit, anong pangsusupras, anong pananakot ng buwakan ng inang Lisang to. At hindi ako patitibag sa kanila. Itodo na natin tong laban na to hanggang sa manalo Pilipino.
Sa tingin ninyo, magdadadakdak ako dito dahil trip-trip ko lang, gusto ko lang magpa-cute sa inyo? Na nakasalalay ang buhay ko? Lagi ko sinasabi sa inyo, isang beses lang ako mabuhay sa mundong ito. Hanggang sa huling patak ng dugo ko, utang mo na ng mga buwaka ng inang, mga hinayupak na yan, mga palangga. Hindi tayo patitinag sa mga hayop na to. Alam ko, hindi natin masi-zero out ang mga kawatan. Pero sa panahon ni Kuting, yung jutang generasyon na binudo lahat tayo, na sinuportahan ko, dugo at pawis, sarili kong pera dahil umasa tayo na ibabangon ang Pilipinas, ibabangon pala ang smuggler, ibabangon ang sindikato, ibabangon lahat ang mga kalaban ng bayan, sisirain ang buhay nyo, palaganapin ang mga pulburon. See that? Now, alam nyo na. Kaya pag sa mga conference nila ngayon, mag-comment kayo doon. O yan ba ang utos sa inyo ni Tambalisa? Yan ba yung talking points today? Yan ba yung guidelines? Nasa Viber group na yan. Kung matitino kayo, men in uniform, military takeover, sabi ni Palangga. May nag-comment dyan kanina. The moment na mawala si Kuting, isumon nyo lahat ang kanilang mga messages. Meron naman yan, mariretrieve yan. Pakita nyo sa taong bayan kung gaano ka-traidor itong mga hayop na ito. Kaya pala mga nakaraang araw, anong sabi ng ito? May ang representante ng mga, huwag na natin pangalanan itong mga hinayupa kasi hindi natin alam dito kung sino yung napipilitan lang at kung sino yung talagang kasabwat ni Tamba. Lisa, kasi nga nakarating sa atin, Jaydan May, Brent, thank you. Nakarating sa atin na hindi po daw lahat ng kongresista makakarating ba to sa atin kung lahat sila magkakakampi o sumasang-ayon dito sa sa marching order ni Tambalisa na magpa-presscon sila na magpa-presscon? Kung ako ay nagsisinungaling dito, mga palangga, okay? Kasi nung na-receive ko kagabi, yung habang nag-uusap tayo, di ba? Yung information na ito yung gagawin nila, hindi muna ako nagsalta kasi I don't know kung totoo. Kasi hindi ko na-check yung kanilang timeline, yung timeline niya. Yung kanilang Facebook page, kung totoo ba talaga na may nagpa-presscon. So I waited, the next day, ito na nga, nagsalita sila dito. Anong sabi ng mga kongresista doon? Let's work together. Let's resolve our differences. Ang sabi pa nga, sabi niya, hindi daw naman, kasi pag February 14, hindi ka naman nagmamahal kung hindi ka nasasaktan. They're talking about the dispute, yung hindi pagkakasundo ng Senado at Kongreso. So isa ito sa mga talking points nila na hindi ka naman daw nagmamahal kung hindi ka nasasaktan. Parti po yan ng pagmamahal. Mas malaking pagmamahal daw sa bayan. Julul. Pagmamahal talaga ba sa bayan o pagmamahal sa pera? Dahil kung mahal nyo ang bayan, kung sino man ang nagsalita nito, we're not gonna name names right now. Kasi sabi ko nga, you have to make sure na talagang ito mga nagsasalta dito. Kasi parang tinututukan na ng tinututukan na ng something sa ulo nila para mapilitan. Ngayon, sabi dito, mas malaking pagmamahal sa bayan. Kailangan na po natin ayusin, di ba? Kasi kailangan sa buhay na alaala natin ang pagmamahal sa ating bansa. Doon sa mga nagsasalita, kung mahal nyo ang bansa, bakit kayo, alam ko yung iba takot sa inyo, doon sa mga nagpapadikta, nagpapadikta sa Chief of Staff ni Tambaloslos dahil sa utos ni Lisa Butod na mag-press conference to attack Duterte at kunyari utusan si Inday Sara na ampatin. Bakit nyo didiktahan si Sara Duterte? Bakit hindi nyo gawin yung tama? Bakit imbis na mag-press-con kayo, mga jutang dyan na kayo din, gawin nyo yung tama para sa mga distrito ninyo? Bakit kayo nagsispend ng airtime dyan na magdadadakdak against Duterte at kumbinsihin nyo si Sara? Diktador yan. Hindi mo pwedeng utusan ng isang tao na gawin dahil gusto nyo. Mga hayop kayo. Ngayon, mga palangga. Okay, sabi ni Korean, ito maganda sabi ni Korean. Sabroso, nako, nag-unsubscribe ako sa'yo kaagad nung bumaliktad ka kay BBM. Yung pala, tama ka lahat.
i-subscribe uli, notification bell, ganun. Thank you, Karen Sabroso. You know, that's why hindi ko kayo inaaway palangga. Yung mga nagmura, you know, hindi ko kayo kalaban. Hindi niyo ako kalaban, hindi tayo magkaaway. Ang kalaban natin nasa Kongreso. Kaya nung inaatake niyo ako, yung mga palangga ko na bumabalik, hindi ko kayo minumura. Yung mga bayaran lang talaga ni Lisa Smugs. Okay? But you ordinary person that you think, nagsasalita lang ako dahil what? Trip ko lang? Kung gusto ko lang magpakyot, ito ba yung magpakyot? Kung pakyot ang gusto ko, pakita ko cleavage ko ng bonggang-bongga. Hindi ganitong klase. Attorney Glenn Chong, thank you for being here. Beware of Lisa Fair. She's very insidious and scheming. Thank you, Attorney Glenn. Yeah, alam natin yan. Right. So ngayon, brother. So ito na nga. Ano pang sabi nila? Okay? Ipinagtatanggol daw nila yung integrity ng House. Meron pa ba? Integrity ng... After all of this na nalaman namin, may integrity pa ba kayo? Again, sabi ko nga, hindi natin pwede murahin pala lahat. Kasi kung mumurahin natin silang lahat, wala na magbibigay sa atin ng impormasyon. Pero minsan, minumura ko talaga lahat kasi gigil ako eh. Paspatawad, guys. Kaya sabi ko lagi, kung hindi kayo kasali dito sa pakikipag-anuhan, eh di kayo kasali. Di ba? Hindi kayo masasaktan. Pero kung kayo ay part dito ng kahayupan ni Tambalisa, buwisit kayo lahat. Yun, sabi pa nito, sino ba nagsabi? Pag hindi kami sumagot, sabi ng mga kongresista, okay, masyado naman kaming bugbog sarado. Okay? Bugbog sarado daw itong mga kongresista at napapasama sila. Wow, bugbog sarado kayo. Eh, yung ginagawa nyo sa taong bayan. Yung ginagawa nyong pagsisinungaling sa taong bayan, pagnanakaw sa taong bayan. Hindi ba taong bayan ang bugbog sarado? Paano kayo naging bugbog sarado? Eh, kayo yung may pera. Hawak nyo ang pera ng taong bayan. Kayo pa ngayon. At kung kayo man ay napipilitan, you have to do the right thing. Para sa akin, ang advice ko, kung magbibigay ako ng advice sa mga kongresistang natatakot, forget about the budget. Magsakripisyo muna distrito ninyo. Gawin nyo yung tama kapag kayo ang nag-voice out. Kasi kung mga babaw ang pagmamahal nyo sa bayan, kasi ang iba sinasabi na hindi sila hindi sila makaupos kay Tambalisa kasi nga natatakot sila o naaawa sila sa kanilang distrito. Temporary lang to. Forget about the budget of your district. You speak up para malaman ng taong bayan kung sino-sino ang mga kongresista na magsasabi dito na si Maharlika at ang mga impormasyon, yung ating mga source na nakakarating sa atin ay tama at tatanawin kayo, gagawan kayo ng rebulto ng taong bayan ng inyong distrito kung tatayuan ninyo sila. Kasi maintindihan ng inyong distrito na itong taon na ito, zero budget sa kanila. Pero kung kayo ay manindigan na ako si Congressman Tralala. Ako po ay pinwersa ni Speaker Tambaloslos sa utos ni Lisa Smugs ng gobyernong budol na kami ay mag-release ng mga statement or ng press con chuchu para atakihin si Duterte, si Sara, para sirain at pabanguin si Kuting. Only 1 year. We're talking about 1 year here. Kung lahat kayo like na 80%, let's say for example lang, well, masyadong malaki yan. 50% na lang ang 50% yung ayaw sa ganito. Kung 50% kayo, kung mahal na yung bayan ninyo, huwag kayong matakot na patanggalan kayo ng budget. Magsasakripisyo lang ngayong taon, maybe first quarter, itong ngayong buwan na to, ang inyong mga distrito, pero kayo nag-voice out kayo. Matatanggal na natin silang lahat. Kasi nag-voice out na kayo mga kongresista eh. Napatunayan nyo sa inyong mga distrito, sa inyong mga constituents na ay si Congressman ganito, si Congressman Tralala, para pala sa amin, tiniis niya na wala kaming budget para lang i-expose itong pagdidikta ni Tambalisa